Ramdam ng mga taga Metro Manila ang matinding init ng panahon nitong Martes. Sa Pasay City, nagdeklara na ng walang pasok sa mga paaralan dahil sa inaasahang 40 degrees Celsius heat index sa susunod na 2 araw. Si Jason Rubrico magbabalita. Mga kapartners, hindi pa man opisyal na nagsisimula ang summer season sa Pilipinas, damang-dama na ng karamihan ang matinding init ng panahon. Dito nga sa Metro Manila, karamihan ay ramdam ang mabilis na pagkapagod. Habang sa Pasay City, kinakailangang suspindihin ang klase para maprotektahan ang mga estudyante. Sa ilalim ng tirik na araw, mas mabilis na napapagod si Mang Chris na isang kargador. Hindi lang dahil sa bigat ng trabaho niya, kundi dahil na rin sa sobrang init ng panahon. Pagod. Mabilis mapagod. High blood ka, siyempre. Mataas yung dugo mo. Pagod eh. Ba may stroke ka, di ba? Para kahit papaano ay maibsan ang pagod at maiwasan ang sakit, mas madalas na siyang umiinom ng tubig. Umiinom ng tubig palagi. Nitong Martes, Marso 4, una nang sinabi ng Pag-asa ang posibilidad na umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index. Temperatura ayon sa Pag-asa ay pasok na sa danger level. Kaugnay nito, nagpaalala na ang Department of Health sa posibleng epekto ng matinding init mula sa heat cramps, heat exhaustion hanggang sa mas delikadong heat stroke. Ang ganitong mga temperatura ay maaaring humantong sa heat cramps o pamumulikat at heat exhaustion o pagkahapo na may mga simptomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, pagsusuka at pagkahilo. Ang matagal na pagkakalantad sa init ay nagpapataas ng posibilidad ng heat stroke, isang seryosong kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure, kumbulsyon na maaaring makamatay kung hindi ginagamot. Maaari naman maiwasan ang masakit na ito ayon sa DOH. Narito ang mas simpleng paraan para maprotektahan ang sarili laban sa init. Una, ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol, paglimita sa oras na ginugugol sa labas ng pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, paggamit ng proteksyon sa araw tulad ng mga sombrero, payong at sunblock at pagsuot rin ng maluwag at magaan na damit. Samantala sa Pasay City, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula Marso 5 hanggang Marso 6. Batay ito sa rekomendasyon ng Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office matapos matukoy ang posibleng pagtaas ng heat index sa 40 degrees Celsius sa susunod na 2 araw. Ayon sa Pasay LGU, ang ganitong heat index ay pasok sa yellow-orange alert na nangangahulugan ng extreme caution. Bagamat ramdam na ang matinding init, hindi pa opisyal na nagsisimula ang summer season sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, posibleng maramdaman ang opisyal na tag-init sa pagitan ng kalagitnaan ng Marso hanggang Abril. Sa kabila nito, tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na walang magiging water shortage ngayong paparating na tag-init. For this year, we projected na hindi naman po na magkakaroon ng water shortage kasi nga mataas yung ating po naging year-end elevation. Nung nakaraang buwan, actually, nag-spill pa nga tayo sa ating pong mga dams sa Angat sa Ipo. So we expected na for this summer ay hindi tayo magkakaroon ng water shortage. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.